Si Ethan at ako ay nagmamahalan na sa loob ng 3 taon. Dati ay naniniwala ako na kumpleto na ang lahat, isang masayang pamilya, isang asawang nagmamahal sa akin, at isang hindi pa isinisilang na sanggol. Ethan, katatapos ko lang ng prenatal check-up ko. Kailan ka uwi? Arya, may biglang sumulpot na gawain. Kailangan kong pumunta sa labas ng lungsod sa loob ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, babalik ako para sa anibersaryo natin. Pangako. Ano bang napaka-urgent? Hello? Siguro noong araw na iyon, ako'y nagkamali ng tao. Si Chloe ito. Hindi si Arya. Ito ang mga email na sinulat ni Ethan. Wala ni isa sa mga ito ang naipadala. Chloe, ikakasal na ako bukas, pero hindi pa rin kita malimutan. Kung babalik ka, ikakansel ako ito. Setyembre 15, 2020. Iyon ang araw bago kami ni Ethan ikinasal. Ito ang kanyang sinulat. Chloe, naaalala kita sa bawat saglit ng bawat araw. Lahat ng mga bagay na mahal mo, malinaw na malinaw ang lahat sa aking alaala. May nakilala ako na napakapareho mo, palagi ko siyang tinatawag na Chloe. Marahil ay niloloko ko lang ang sarili ko, umaasam na ikaw ang nasa tabi ko. Chloe, maghihintay pa rin ako sa'yo. Mahal kita. Hindi pwede. Ethan, ang palayaw na binigay mo sa akin, paano naging para sa iba? Hulyo 21, ang araw na tayo'y umibig. Mananatili kang nasa isipan ko magpakailanman. Chloe. Ethan Sterling. Kaya ang anibersaryo natin ay para ipagdiwang ang pagmamahal mo kay Chloe. Hindi ito para sa akin kailanman. Sa buong panahong ito, ako ay isang kapalit lamang. Ako lang ang niloloko ang sarili ko. Mahal. Mahal kita at ang ating sanggol magpakailanman. Anak, kaya kasinungalingan lang pala ang lahat. Sa puso ni tatay, may ibang tao na palagi. Si nanay ang hindi kabilang. Ito ang aking tahanan. Mula ngayon, dito ka natitira. Siya iyon. Arya, nandito ka na pala. Ano ba ng emergency? Ethan, ngayon ay ang anibersaryo ng kasal natin. At dinala mo pa siya rito sa bahay natin. Ethan, nag-cause ba ako ng problema? Arya, mukhang galit siya. Arya, kakabalik lang ni Chloe sa bansa at buntis siya. Bilang dating kaibigan niya, tinutulungan ko lang siya samantala. So, siya pala yun si Chloe. Arya, huwag kang magalit kay Ethan. Kasalanan ko lahat ito, kakabalik ko lang, wala na ang pamilya ko. Siya lang ang kakilala ko. Ito ang bahay namin. Ayokong manatili ka rito. Ako ang bumili ng bahay na ito. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mananatili. Arya, kailan ka pa naging ganito ka selosa at walang puso? Buntis si Chloe at wala siyang mapupuntahan. Hindi mo pa rin kayang tiisin yon? Lumabas ka. Bakit ang liit-liit ng kwartong ito? Ethan, ang baho ng amoy dito. Nahihilo na ako. Natatakot ako baka maapektuhan ang sanggol. Arya. Arya. Bakit hindi na lang ikaw ang tumira sa guest room at hayaan si Chloe sa master bedroom?
At hindi ka nag-aalala tungkol sa sarili nating anak. Mas malaki na ang tiyan ni Chloe kaysa sa'yo. Mas delikado ang kalagayan niya. Tiisin mo muna. Masama ang pakiramdam ni Chloe. Dapat kong tingnan siya. Ethan Sterling. Kailangan nating mag-usap. Ex-girlfriend mo siya. Nababaliw ka na ba? Sino ba ang asawa mo, ha? Huwag kang magselos. Tapos na yon. Magkaibigan lang kami. Ngayong bumalik na siya, kailangan kong alagaan siya. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko. Ethan Sterling. Ngayon ko lang na-realize na puro kasinungalingan lang pala. Tuwing, tinatawag mo akong Chloe ng napakalambing. Sino ba talaga ang nasa isip mo? Ako ba? O si Chloe Vance? Maniniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Hindi ko naman ginawa kahit ano para saktan ka. Hello, David. Pakikuha mo ako ng mga papeles ng diborsyo. I deliver mo agad sa Sterling residence. Nauunawaan ko. Uwi na ako. Huli na nga. Noong itinago mo ang pagkakakilanlan mo, bilang tagapagmana ng Collins para magpakasal ng mas mababa, ayoko na talaga noon pa. Ano bang karapatan ng pamilyang Sterling para hayaang magdusa ang apo ko? Huwag kang mag-alala, Lolo. Sa loob ng 7 araw, aayusin ko ang lahat. Dalhin ninyo ang lahat ng ito sa master bedroom. Ang lahat ng iba pa ay dudurugin at itatapon. Tigil. Sino ang nag-utos na gawin ninyo ito? Arya, binigyan ako ni Ethan ng pahintulot na mag-ayos ng bahay. Pagkatapos ng lahat, nagdadalang tao ako ng isang anak na lalaki. Kapag nasunog na ang lahat ng masasamang bagay na ito, kapag naalis na ang mga ito, baka ang swerte ng anak ko ay maipasa sa iyo. Arya, ano sa palagay mo? Imposible yan. Ang kwartong ito ay espesyal na inihanda para sa ating magiging anak. Lahat kayo lumabas. Ay, sumasakit ang tiyan ko. Ano ang nangyayari? Ethan. Alam ko na. Hindi ko dapat kinuha ang kwartong ito. Hindi sana ako kinainisan ni Arya. Siguro, dapat na lang akong lumipat. Hindi na ako magiging pabigat. Arya, ba't ang babaw mo? Ang anak ni Chloe ay ipapanganak bago ang atin. Kaya hayaan mo na lang siya. Hayaan ko siya. Ethan, sa puso mo, ako pa rin ba? Ay, nahihilo ako. Baka hindi ka pa kumakain at mababa ang blood sugar mo. HMM. Arya, lutuan mo ng makakain si Chloe. Bakit ako pa ang dapat? Huwag na. Buntis ka rin naman. Ako na ang gagawa. Ang galing mo, Ethan. Gusto ko ng sweet and sour ribs. Dati, mahilig kang magluto nito para sa akin. Tikman mo. Ito ang pinakamasarap na sweet and sour ribs na natikman ko. Ang galing mo talaga. Gusto mo? MHM. Kung gusto mo, lulutuan kita nito magpakailanman. Kaya hindi pala dahil sa akin. Dahil pala kay Chloe. Nangako ka. Nalulutuan mo ako nito magpakailanman. CJ. Ito ay isang agimat na binili ko para sa magiging anak. Hindi maganda ang pakiramdam ni Chloe. Huwag mo siyang pag-initan. Ethan Sterling, sa mga mata mo, sino ba talaga ako? Ang paghihiwalay ba ang tanging paraan para makita mo ng malinaw? Nung kami pa ni Ethan, napaka-protektibo niya, napaka-alaga. Hindi niya ako pinapapasok sa kusina. Sabi niya, gusto niyang siya ang magluto para sa akin. Sabi pa nga niya, gagawin niya yun para sa akin habang buhay. Galit ka na ba, Arya? Huwag kang umalis. Ayaw mo bang malaman ang totoo? Ano ba ang nilalaro mo ngayon? Alam mo ba, yung mga Lily of the Valley na binigay sa'yo ni Ethan. Paborito ko talaga yun. Tuwing nagkikita kami, binibili niya yun para sa akin.
At yung graduation gift na nakakandado sa study ni Ethan. Iyon ay kahon ng musika na binigay ko sa kanya. Sabi niya, itatago niya yun magpakailanman. Sigurado akong hindi mo pa yun nakikita, Arya. Hindi niya pinapahawak yun kanino man. Kami ni Ethan dati, nagplano ng aming dream wedding venue. Na sana ay sa isang simbahan, Arya. Hindi ba sa tingin mo? Nakakatawa ang pagkakataon. Tapos ka na ba? Ha, oo nga pala, ha. At yung palayaw ng baby mo, ay candy, di ba? Gusto ko ng candy. Lagi sinasabi ni Ethan. Gagamitin niya ang paborito kong pagkain. Para bigyan ng palayaw ang aming anak. Ano ang sinabi mo? Hindi mo alam, di ba, Arya? Itong sachet na ito, si Ethan, ay nag-special trip sa templo. Idinalangin niya yon sa bawat hakbang at yuko. At hulaan mo, buntis din ako, 5 buwan na. Kaya, ang mga sachet na ito, para kay Chlo pala. Hindi talaga para sa King. Kaya pala, sa simula't simula pa, pampalit lang pala ako. Ethan Sterling, paano mo ako niloko? Arya, bilisan mo. Arya, huwag kang mawawala sa akin. Arya, Ethan, panghalili lang ako. Bakit ka pa mag-aalala sa akin? wala namang malubha. Nataranta ka lang ng kaunti, yun lang. Naapektuhan ng bata, nagreseta ako ng ilang gamot para sa buntis. Pinamili na ng asawa mo, tandaan mong inumin ng tama sa oras pag-uwi mo. Salamat, Doc. Yung ginoong Sterling na nandito kanina, hindi ba siya rin yung lalaki na nagdala ng asawa niya para magpa-check up? 2 araw lang ang nakalipas. Yung babaeng buntis na kasama niya noon. Iba sa dinala niya ngayon. Naalala ko na. Noon, yung babae, mga 5 buwan ng buntis, hinayla pa nga niya ako para ipakita yung maternity photos nila, nagmamayabang kung gaano kagwapo ang asawa at magiging anak niya. Eh sino naman itong babae ngayon? Ano, ang gulo ng mga kaibigan mo? So, nagsinungaling ka sa akin tungkol sa business trip at talagang kasama mo si Chlo sa check-up niya. Ethan, ilan pa ba ang tinatago mo sa akin? Yung flight na binuok mo ay aalis sa loob ng 3 araw. Mangyaring maghanda ka ng maaga para sa biyahe. Anak, hindi na natin kailangan si Daddy. Okay. Arya, totoo nga pala, ayos na ayos ka pala, napakaganda naman. Umalis ka. Arya Collins, narinig mo ng sarili mo. Sumama sa akin si Ethan para sa check-up ko, at sinabi pa niyang siya ang ama. Oh, tama nga pala, nagpa-maternity photo pa nga kami. Gusto mong makita? Umalis ka na. Ngayon din, ako ang pinakamahalaga kay Ethan. Aksidente ka lang. Chlo Vance. Chlo. Arya, bakit mo ako itinulak? Arya, nababaliw ka na ba? Chlo. Ang anak ko. Ang anak ko. Chlo. Doktor. Doktor, tulungan mo siya, bilisan mo. Bakit mo sinaktan si Chlo? Ito lang ang kanyang anak, ang kanyang tanging pamilya, sa buong mundo. Sabi ko sa'yo hindi ko ginawa yon. Naniniwala ka ba sa akin? Nakita ko ang lahat, at nagsisinungaling ka pa rin? Arya, nagbago ka na. Dati, napakabait mo, napakadalisay mo. Anong nangyari sa'yo? Paano ka naging ganito kasama at mandaraya? Nagbago na ako. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Paborito niya ang mga bulaklak. Ganoon din ang mga larawan sa kasal. Gusto mong gibain ang silid ng bata.
Kahit yung supot na pabango. Binili mo para sa kanya, pero nagkunwaring para sa akin. Nagsinungaling ka sa akin sa buong panahong ito. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako, pero ang tunay mong minamahal ay palaging si Chloe. Pwede ba, tigilan mo na ang pagiging makulit? Maswerte kang buhay ka pa, ang sanggol sa tiyan mo ay maayos. Ano? Maayos ang bata. Walang kwentang bata. Ni hindi ka nga magtagumpay bilang kabit. Bakit? Sinira mo ang buhay ko. At kailangan pang damaykit ka sa akin. Hindi. Hindi. Mapapasa akin si Ethan Sterling. Ethan, napakahalaga sa'yo ni Chloe at ng kanyang anak. Paano naman ang anak natin? Nagmamalasakit ka ba sa amin? Arya, masyado akong nag-init ang ulo. Huwag kang magalit. Malala ito, dugo ng dugo siya. Kailangan niya ng transfusion ngayon din. Bilisan mo, iligtas mo siya. Magkano man ang bayad, babayaran ko. Pero ang pasyente ay mayroon negative na dugo. Konti na lang ang dugo sa blood bank ng ospital. Ang pagkuha ng pansamantalang supply ay magtatagal. Negative na dugo. Arya, ikaw ay mayroon negative na dugo, di ba? At buntis ako sa ating anak. Hindi lang talaga ako pwedeng magbigay ng dugo. Hindi ka naman ganoon kalayo sa pagbubuntis. Ayos lang yan. Bukod pa riyan, kung hindi mo itinulak si Chloe, hindi siya gaganito kalala sa pagdurugo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya itinulak. Bakit hindi mo lang ako paniwalaan? Arya, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko pwedeng hayaan na may mangyari kay Chloe. Ang kapatid niya, ang nagbuwis ng buhay para iligtas ako. Paano ka pa nabubuhay? Ang kapatid ko ay namatay para sa'yo. Nawala siya dahil sa'yo. Ano sa tingin mo ang magagawa mo para mabayaran yun? Ibalik mo sa akin ang kapatid ko. Ibalik mo siya. Pasensya na. May utang na buhay ako sa mga fans. Hindi ko pwedeng manatili lang dito at panoorin lang na mamatay si Chloe. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon, please. Paano naman ang ating sanggol? Wala ka bang pakialam? Kahit na may mangyaring masama. Bata pa tayo. Pwede pa tayong magkaroon ng ibang anak. Sa ngayon, ang pagligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Ethan, wala ka bang puso? Tama na. Arya, nasaktan mo si Chloe. Kaya itutuwid mo ang nagawa mo. Ano ang ginagawa mo? Arya, tulungan mo siya sa huling pagkakataon. Isang beses na lang. Tapos tayo. Quits na tayo. Hindi. Bitawan mo ako. Ethan, ayoko sa'yo. Masyado kang mahina. Umuwi ka, magpahinga at kumain ng maayos. Bilisan mo. Iligtas niyo ang sanggol ko, please. Paano mo sila pinayagang kumuha ng dugo mula sa isang buntis? Bilisan nyo, ihanda para sa operasyon. Binibining Collins, malubha ang kalagayan nyo. Kailangan naming mag-opera kaagad. Tungkol naman sa sanggol, nakakatakot pero hindi namin ito maaaring iligtas. Ang baby ko, kailangan kong makita si Ethan. Kailangan ko siya. Ethan, pakiusap, nawala na ang baby ko. Mula ngayon, wala na akong kasama. Nandito pa rin ako para sa'yo. Kapag ipinanganak na ang baby ko, papakumari kita. Sama-sama natin siyang palakihin. Ayos lang ba? Sige. Kakaiba. Bakit ko ba nararamdaman na parang may mali? Ethan Sterling, tama ka. Mula ngayon, tapos na tayo. Talagang tapos na. Arya. Bakit nakasuot ka ng gown ng ospital?
hindi ba dapat nagpapahinga ka sa bahay nitong mga araw na ito? Ito yung kasunduan sa diborsyo. Hindi ka pa gumagaling. Dapat kang umuwi at magpahinga. Kapag naasikaso ko na si Chloe, babalikan kita at ang ating baby. Ethan Sterling. Kung gusto mo talagang pagbigyan siya, bakit ka pa nagpapanggap na tapat? Arya, nawala ng baby si Chloe dahil sa'yo at may lakas ka pa ng loob na tumayo dito at pagtawanan siya. Tama na. Huwag kang pumasok. Ayaw kang makita ni Chloe. Umuwi ka at pag-isipan mo ang ginawa mo. Pirmahan mo ito. Tapos na tayo. Ethan, nahihilo ako. Parating na. Umuwi ka at pag-isipan mo ang ginawa mo. Ang iyong flight ay aalis sa loob ng 2 oras. Ethan, tapos na tayo. Lahat tapos na. Ethan, gusto ko ng strawberries. Pakainin mo ako. Mabait ka, Chloe. Kailangan kong sagutin to. Hoy, ano yon? Nandito na ako. May regalo ako para sa iyo. Kung libre ka, pumunta ka rito. Ethan Sterling. Simula ngayon, tayo ay tapos na. Anong nangyari kay Arya? Kailangan ko nang umalis. Pero sabi ng doktor, hindi ako dapat mag-isa. Hoy, Ethan, teka. Arya. Arya. Ang numerong tinawagan mo ay nakapatay. Arya Collins. Itigil mo to, ngayon din. Lumabas ka rito. Hindi ito totoo. Arya, mahal na mahal mo ako. Hindi mo ako iiwan. Ginoong Sterling, sinubukan ni Binibining Vance na kitlin ang sariling buhay. Chloe, Ethan. Akala ko hindi na kita muling makikita. Natakot ako. huwag kang umiyak. Chloe, kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat kita iniwang mag-isa. Kailangan mong mangakong mas maraming oras ang ibibigay mo sa akin mula ngayon, ha? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mag-aayos ako ng nurse para alagaan ka rito. Iniwan ni Arya, mga papeles ng diborsyo at pagkatapos ay naglaho. Kailangan ko siyang hanapin ngayon. Sa totoo lang. Bago umalis si Arya, dumalaw siya sa akin sa ospital. Ayokong magsabi ng anuman. Pero sinabi niyang sinira ko ang pagsasama ninyo at tinawag akong kabit. Sinabi pa niyang karapat-dapat akong mawalan ng sanggol, na nararapat lang sa akin iyon. Sinabi niya talaga yon? Upang patunayan ang aking kawalang kasalanan, kaya ko ginawa ito. Arya. Ngayon ay, sinusubukan ka pang pasukuin sa pagpapatiwakal. Sa palagay ko ang pagtakas ni Arya ay para lang galitin ka. Gusto lang niyang subukin kung nagmamahal ka pa sa kanya. Una, siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Ngayon naman ay sinusubukan kanyang pasukuin sa pagpapatiwakal. Arya, kung gusto mong maglaro, lalaruin ko yon hanggang dulo. David, ibigay mo ang utos. Putulin ang lahat ng bank cards ni Arya. Iwan siyang walang-wala. Arya, tingnan natin.
Kung gaano katagal ka mabubuhay nang walang pera ko. Evan Sterling. Isa kang tunay na hampas lupa. Sinusubukan mo akong pilitin na bumalik sa pamamagitan ng pera. Panaginip lang iyan. Bumalik na ang aking mahal na apo. Lolo. Labis kitang nami-miss. Namiss din kita, anak. Mahal kong apo. Halika, makilala mo ang iyong blind date. Blind date. Arya, ang tagal na nating hindi nagkita. Lolo, ako. Ayoko pa pong mag-blind date. Arya, mahal, hindi naman sa pinipilit ka ng lolo. Sa bagay na ito, narinig niyang uwi ka, kaya naglakbay siya mula sa ibang bansa. Para lang makita ka, dapat mo siyang makita kahit saglit. Naalala mo ba? Siya yung batang kapitbahay, noong bata ka pa. Ikaw ba ay Liam Foster? Naku, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ako makapaniwalang. Naaalala mo pa rin ako. Napakaganda naman yan. Sa lahat ng mga taong ito. Sobrang miss na miss kita. Si Liam ay ang tagapagmana na ng pamilyang Foster, isang umuusbong na bituin sa mundo ng negosyo. Dapat kayong magsama ng matagal-tagal. Talagang hindi alam ni Arya kung gaano siya kaswerte. Itinatapon niya ang isang perpektong buhay sa pagtakas niya sa bahay. Hindi lahat ay kasing unawa, tulad mo. Eksakto. Kung may asawa ako, na kasing ganda mo, diday kita ko sa iyo ng parang cola. Siya lang ang nagpapahirap sa sarili niya, nandoon siyang mag-isa. Sino ba ang nakakaalam kung paano siya nakakaraos? Wow. Ang laki ng brilyante. Anak. Lahat ng ito ay para sa'yo, at si Liam ay may regalo rin para sa'yo. Salamat, Lolo. At salamat din. Subukan mo ang damit. Bagay na bagay ito sa'yo. Buntis at nag-iisa, sa labas, hindi pa siya makahanap ng disenteng trabaho. Natatakot ako, baka hindi na siya makakain. Nag-aalala lang ako. Paano kung makahanap si Arya ng ibang lalaki? Hindi niya gagawin yon. Kilala ko siya. Babalik at babalik yan sa akin, nagmamakaawa. Evan Sterling. Akala mo ba, ang pagputol sa mga card ko at pagpipilit sa akin na sumuko ay biro lang? Ginoong Sterling, ang mga taong pinadala namin ay hindi pa rin nakakahanap kay Binibining Collins. Isang linggo na, Arya Collins, hanggang kailan mo pa ba ako itatago? Bakit wala ka pa sa bahay? Maghanap pa kayo. Kahit anong paraan, mahahanap natin si Arya Collins. Ethan, huwag kang magalit. Samahan mo ako bukas sa aking pagpapagaling pagkatapos ng operasyon. Natatakot akong pumunta ng mag-isa. CJ, Arya, okay lang ba ang pressure? Dahan-daang lumubog. Ramdaman ang pag-unat sa iyong lower back. Arya Collins. Arya Collins, isang linggo na kitang hinahanap. At narito ka pala, nakikipagtalik sa ibang lalaki. Evan Sterling, bantayan mo ang tono mo. Walang kahalayan. Ang nangyayari sa amin. Arya, alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo pwedeng, para lang magalit si Ethan, ay makipagtalik ka sa ibang lalaki. Talaga ba? Ilang araw ka palang nawawala, at buntis ka na sa akin, tapos nakikipagtalik ka sa iba. Arya Collins, ganito ka ba kahigpit sa pera, na ibebenta mo na lang ang sarili mong katawan? Tapos na tayo. Tapos na. Pirmado na ang mga papeles ng diborsyo. Tigilan mo ang paggulo dito. Hanggat hindi ako pumapayag, hindi ka alis kahit saan, sumama ka sa akin. So ikaw pala, ang ex-husband ni Arya. Yung nangangaliwa, at nagpaiwan sa kanya, at ngayon, babae ang sasaktan mo? Umalis ka. Ito ay pagitan naming dalawa, huwag kang makialam. Ethan, huwag kang magalit, kasama mo naman ako sa buong panahon. Mag-isa lang si Arya nitong mga nakaraang araw, kaya naman pala nangungulila.
Ang paghahanap ng kasama ay natural lang, di ba? Arya, may mga taong marumi ang sarili. Kaya akala nila marumi rin ang lahat, kawawa naman. Pero okay lang yan, Arya. Mas malinis naman ako, kaysa sa ilang lalaking nangangaliwa, di ba? Sigurado. Ang cute-cute mo, huwag kang magpanggap. Tama na. Ethan, huwag mong ipilit ang marumi mong pag-iisip sa ibang tao. Para siyang kapatid na lalaki sa akin. Kasama ko lang siya sa yoga. Ano ng problema? Arya, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat siya inaway. Ito ba ang klase ng basura ang gusto mo? Arya, huwag na kayong mag-away. Kasalanan ko lahat. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. CJ, alas 8 ng umaga bukas. Magkita tayo sa korte para tapusin ang diborsyo. Arya, alam ko, ginagamit mo lang ito para pansinin kita. Tama ba? Buntis ka pa. Hindi ka dapat nagpapaikot-ikot. Umuwi ka na sa akin. Okay, Hindi mo naman talaga iniisip na nagsisinungaling ako sa'yo, di ba? kung gusto mong maniwala ako, magpakita ka ng ebidensya. CJ, bibigyan kita ng ebidensya ngayon din. Hello, Dr. Chen. Pwede mo bang ipadala sa akin ang mga record ko ng pagkalaglag mula sa ospital? Oh, yung iba. Kahit sila ang nandaya. May lakas pa ng loob na magpanggap na tapat at maalaga, nakakaawa. Ano ng karapatan mo? Paano mo nagawang makialam sa amin? Paano ko magagawa? Hindi ko lang matanggap yung mga taong nandaya at unang nanlamig. Tapos nagpapanggap na biktima. Ibig kong sabihin, talaga namang mapagkunwari. Ikaw, pinili mong sirain ang isang pamilya. At may lakas ka pa ng loob na magmagaling dito at gumawa ng eksena? Oh, gusto mo bang malaman ng buong mundo na ikaw ang kabit? Ethan, kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat pinakasalan ang pamilyang Sterling. Kung nandito pa ang kapatid ko, hindi kita guguluhin ng ganito. Chloe, okay lang. Hindi ito kasalanan mo. Tumakas si Arya sa bahay. At paglabas pa lang, hindi na siya mahiwalay sa ibang lalaki. Nag-aalala ako sa sanggol na dinadala niya. Nag-aalala saan? Nag-aalala ka na, hindi ka makapalit sa kanya na masisira ang pagkakataon mong maging ginang Sterling. Ikaw, Anong ginagawa mo? Arya, masama ang pakiramdam ko. Ethan, bakit mo siya sinuntok? hindi ko nga siya nahawakan. Lalaki ka na, tigilan mo ang pagpapanggap na mahina ka. Tama na. So, ang mahal mong Flo lang ang pwedeng magpanggap na biktima. Walang ibang pwedeng magkasakit. Noon pa sa bahay, binigay mo kay Chlo ang master bedroom. Pinagiba mo ang nursery. Sumama ka pa sa kanyang prenatal checkups. Nagwala ba ako tulad mo ngayon? O nanakit ng kahit sino? Pakiusap, tumigil na kayo sa pag-aaway. Ethan, nadala lang si Arya sa galit. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Makinig ka, Ale. Tapos ka na ba sa pagpapanggap mo? Gusto mo ba ng Best Actress Award ngayon din? Sinabi ko na sa'yo, wala namang nangyayari sa amin ni Chloe. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Ito na ang huling beses kong sasabihin ito. Sumama ka sa akin pauwi. Kung hindi, Bitawan mo ako. Ethan, Kung ayaw niyang sumama ngayon, walang pipilit sa kanya. Mga gwardya. Hayaan ninyong magpakilala ulit ako. Ako si Liam Foster, tagapangulo at CEO ng The Foster Group. Ang lugar na ito ay ari ko rin. Eh ano naman? Ginoong Sterling, naghahanap ka ba ng away sa aking teritoryo? ang pamilyang Foster. Ang mga Foster, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Liwanag. ang babaeng ito, si Arya Collins, nakipagrelasyon pala sa mga Foster. Kaya pala, ayaw niyang sumama sa akin pauwi. Kaya agad-agad ay nakakapit na siya sa tagapagmana ng mga Foster, Arya Collins. Sa tingin mo ba ay tatanggapin ng pamilyang Foster ang isang babae na may anak sa ibang lalaki? Wala kang pakialam doon. Palabasin siya. CJ, panalo ka sa round na ito. Arya Collins. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka sa akin ng nagpapakumbaba. Hindi ko inaasahan na ang dakilang tagapangulong Foster ay napakahusay magpanggap na inosente at natural ka pa. Hindi mo ba gusto yon, Arya? Hindi. Bigla ko lang na-realize kung gaano kasarap sa pakiramdam na may taong umaagapay sa'yo. Pero pasensya na at naipahamak kita. Basta para sa'yo, Arya, sulit ang lahat. Bukod pa riyan. Ikaw lagi ang nasa likod ko noon, Arya. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo.
Noong 18 kaarawan ko. Kakakamatay lang ng mga magulang ko. Akala ko. Sa mundong ito, wala nang mag-aalala sa kaarawan ko. Pero ikaw, Arya, dumating ka sa ulan, at may dala kang birthday cake. Iyon ang unang pagkakataon pagkatapos mawala sila, na gusto kong ipagpatuloy ang buhay. Naalala mo pa pala yon. Doon ko nalaman, na balang araw, siguradong, babalik ako sa tabi mo, Arya. At ipagtatanggol ka, Liam, Arya. Arya, gusto kitang ligawan ng maayos. Hindi dahil sa biglaang pagnanais lang. Gusto kong magkaroon tayo ng seryosong relasyon, na may hangarin na magpakasal. 1 buwan. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan. Kung hindi mo ako magustuhan, aalis agad ako. CJ, 1 buwan. Kung hindi pa rin ako nahulog sa'yo pagkatapos noon, magiging magkaibigan na lang ulit tayo. Deal. Oh. Mali ba ang timing ng pagbisita ng lolo? Lolo, ang huli na. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Kapag matanda na. Maglalakad-lakad ka lang tapos mabubulaga ka sa isang munting pag-ibig. Lolo, Na pala, Arya. Malapit na ang kaarawan mo. Naghahanda ako ng party para sa'yo. Ayos. Dapat sumama rin si Liam. hindi na kailangan. Lolo, masyadong magulo. Sa tingin ko, magandang ideya yon. Lanan. CJ, susundin ko ang gusto ninyong dalawa. Okay. Kahit gaano ako kalat umuwi noon, laging naghihintay sa akin si Arya. Uy, nakauwi ka na. Nagluto ako ng sabaw para sa hangover mo. Mainit-init pa, inumin mo habang mainit. Huwag mo nang isipin yon. Hayaan mo lang akong yakapin ka. Maligayang bati, Ginoong Sterling. Magiging ama ka na. Salamat, Arya. Magiging ama na ako. Sa pagitan ko at ni Chloe, talagang wala namang nangyayari. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Para lang makaganti sa akin. Gagawin mo ang lahat hanggang sa magpakalapit ka sa isang tagapamilyang Foster. Arya Collins. Kailan ka pa naging ganito kalayo sa akin? Ginoong Sterling, ang apo ng pinuno ng Collins Group ay nakabalik na. Magkakaroon ng handaan para sa kanyang kaarawan sa loob ng 3 araw. Dapat ba tayong dumalo? Pupunta tayo. Nakipagtulungan na tayo sa Collins Group. Sa ilang proyekto noon, pumunta ka at maghanda. Ethan, narinig kong dadalo ka sa handaan para sa kaarawan ng tagapagmana ng Collins. Pwede mo ba akong isama? Bakit mo gustong pumunta? Hindi ba pwedeng isama mo na lang ako? Kung suswertehin ako at makilala ko ang tagapagmana ng Collins Group, maaari kitang tulungan na makakuha ng deal. Please, isama mo na ako. CJ, pwede kang sumama. Hello, Lolo. Arya, ingatan mo ang pamana ng pamilyang Quintas na Jade ng Collins. Mamaya, sa harap ng lahat, ako mismo ang magbibigay nito sa'yo para patunayan na ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Collins. Naiintindihan ko. Lolo, kakauwi mo lang mula sa business trip mo. Si Liam ang sumundo sa iyo. Mag-ingat ka.
Chloe, pupunta akong tumingin doon. Arya Collins. Ah, siya pala yung sinasabi mo, ang bagong babae ni Liam. Wala naman siyang kakaiba. Hindi mo lang naiintindihan. Kapag mas mukhang cute, mas magaling silang magpaikot sa mga lalaki. Arya, hindi ba ikaw ang nakahuli kay Liam Foster? Ano, nagsasawa na ba siya sa'yo? Tumigil ka dyan. Arya, ikaw ay wala kang iba kundi isang diborsyada. Anong karapatan mo para magpakamataas? Ang bestidang ito, binigay ito sa akin ni Ethan. Para sa aking kaarawan, lagi ko itong pinahahalagahan. Sino ang mag-aakala? Ano naman kung diborsyada ako? Mas mabuti pa yon kaysa sa isang tao. Gustong-gustong maging manloloko. Ikaw. Kailangan mong kumalma at mag-isip. Sa banquet mamayang gabi, sino ang tunay na bida? Anong ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Ethan. Wala akong ideya kung paano ko nasaktan si Arya. Bigla na lang niyang ginalaw ang best idea ko. Gusto niya akong hiyain sa harap ng publiko. Arya, nawawala ka na ba sa sarili mo? Bulag ka ba? Siya ang gumawa niyan sa sarili niya. Humingi ka ng tawad kay Chloe. Nakakatuwa naman. Dinala mo si Chloe sa banquet na ito. Suot ang lumang bestida na iniwan ko sa bahay ng mga Sterling para lang galitin ako. Nakakawa. Tama na. Sinabi ko, humingi ka ng tawad kay Chloe. Kasalanan ko ito. Ethan. Huwag mo sanang sisihin si Arya. Kasalanan ko ang nagalit siya. Ako na lang ang sisihin mo. Ang pagguhit ng best idea ng iba sa publiko ay sobra na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ako ay mula sa pamilyang Collins. Arya. Ngayon ay malalasahan mo na kung ano ang pakiramdam ng mahiyain sa publiko. Arya, tandaan mo ito. Ito ang kapalit ng pag-iwan mo sa akin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ang kwintas na jade na ibinigay sa akin ni Lolo. Hindi ko pwedeng mawala iyon. Arya, tama na. Sa isang importanteng okasyon tulad nito, gusto mo bang makita ng lahat na ginagawa mong katawa-tawa ang sarili mo? Kung magmamakaawa ka sa akin ngayon, baka payagan pa kitang umalis nang may natitirang konting dignidad. Maghintay ka. Arya Collins. Nababaliw ka na ba? Ang kapal ng mukha mong sinaktan si Ethan. Ethan Sterling, ipinagtatanggol mo talaga itong kabit at nagpapakabait-baitan ka pa na pinaaalis ako. Bakit, mga kasama? Ang Ginoong Sterling na nakikita ninyo ay isang taong ng babae habang buntis. Ang asawa niya. Mga kasama. Ako ang asawa ni Ethan Sterling. Ang babaeng ito. Ang siyang Samira sa aming pamilya. Arya, ikaw ang unang ng babae at nagtaksil sa ating relasyon. Sinabi ko sa'yo, magsisisi ka. Tama. Si Chloe Vance ang aking asawa. Tungkol naman sa kanya, siya ay isang halang ang bituka at baliw na babae. Ethan Sterling, para lang protektahan siya, gagawa-gawa ka ng ganoong kasinungalingan. Arya Collins, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ano ng problema, binibining Collins? Na kaya mong gawin, pero hindi mo kayang aminin. Mga kasama, tingnan ninyo itong walang hiya na manloloko. Hindi niya naakit ang asawa ng iba. Kaya ngayon ay binabato na niya kami. Chloe, Ikaw. Ang posisyon ng aking asawa ay hindi para sa isang babaeng tulad mo na nakangarap. Arya Collins. Hindi ba't kumapit ka kay Liam Foster? Nasaan na siya, ha? Akala mo ba ang pagsipsip sa pamilyang Foster ay magbabago ng buhay mo? Naisip mo na ba kahit minsan, kung bakit gusto ng pamilyang Foster ng isang babaeng buntis at itinakwil na asawa? Ethan, palabasin mo na lang siya. Huwag mong hayaang dumihan niya ang ari-arian ng mga Collins. At huwag mo siyang hayaang maging pangit sa paningin. Mga gwardya, ano nang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Hindi ako aalis. Ako ang apo ni Mason Collins, ang pinuno ng Collins Group. Ethan Sterling, anong karapatan mong palayasin ako? impossible.
Hindi tama yan. Peke yan sigurado. Ethan, nagsisinungaling siya sa'yo, sigurado ako. Baka peke rin yung Liam Foster na nakita natin dati. Ay peke rin. Kung hindi, bakit siya nandito mag-isa? Una, nagpanggap siya bilang isang tao. Ngayon naman, ang tapang niyang magpanggap bilang ang tagapagmana ng Collins. Ano ba talaga ang relasyon nila? Isa ang tagapagmana ng Collins, yung isa naman ay kabit. Narinig ko na ang tagapagmana ng Collins ay may pamana ng pamilyang Quintas na Jade. Ang kwintas na ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Kahit ang Kamara ng Komersyo ng Liwanag ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Siya nga kaya talaga ang tagapagmana ng Collins? Impossible. Sa pagkakaalam ko, ang tagapagmana ng Collins ay hindi pa kasal sa tingin ko. Ano, iniwan ka na ba ni Liam? Kaya ngayon, nagpapanggap ka na bilang ang tagapagmana ng Collins? Arya Collins. Lalong lumalala ang kahungkagan mo. Ethan Sterling. Sa paningin mo, ganoon ba talaga ako kawalang halaga? Arya. Tama na yan. Umalis ka na. Hindi basta-basta ang pamilyang Collins. Ang kwintas na Jade na ito. Kilala ninyo ito, di ba? Ang kinakatawan nito ay ang pagkakakilanlan ng pamilyang Collins. Nakita ko na itong kwintas dati. Nakita ko itong nakadisplay sa birthday gala ni Ginoong Collins. Sabi niya, ito ay ipapamana sa tagapagmana ng Collins. Tama. Yan ang pamana ng pamilyang Quintas na Jade. Siya nga kaya talaga. Hindi. Mali ka siguro. Kung magpapanggap ka bilang ang tagapagmana ng Collins, ang gumawa ng pekeng Quintas, ay hindi naman ganoon kahirap. Huwag. Peke lang yan. Nagmamatigas ka pa. Ethan Sterling. Ang kwintas na Jade na ito, kahit ibenta mo ang buong Sterling Corp, hindi mo ito mapapalitan. Ang galing mo talagang magpanggap. Arya Collins. Kung magsisinungaling ka, dapat nag-research ka muna kung ano talaga ang katayuan ng tagapagmana ng Collins. Isang babaeng itinapon sa kalsada parang basura. Hindi ka karapat-dapat. Bitawan mo ako. Magbabayad ka sa ginawa mo. Tandaan mo, wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang aking apo? Arya, pasensya na at nahuli ako. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang aking apo? At sinira ang pamana ng pamilyang Collins, ang pamana ng pamilyang Quintas na Jade. Si Arya ay isang diborsyada, tinapong babae lamang. Paano siya magiging apo mo, Ginoong Collins? Niloko ka niya. Ang sarili kong apo. Akala mo hindi ko kilala ang sarili kong laman at dugo. Ethan Sterling. Ang pamilyang Collins ay hindi ka inimbitahan. Dinala mo ang iyong mga tauhan dito para guluhin ang aking birthday party. Ano ba ang pakay mo, ha? Hindi maaari. Kaya totoo pa lang siya ang tagapagmana ng Collins. Ginoong Collins, nagkamali kami, binayaran niya kami para gawin ang marumi niyang gawain. Tama yan. Inupahan niya kami para ikalat ang mga chismis na yun. At gambalain si Binibining Collins. Nagsisinungaling kayo. Ethan, ipinapako nila ako. Dapat kang maniwala sa akin. Arya. Sinabi mo sa akin. Naulila ka. Paano ka naging tagapagmana ng Collins? Eksakto. Ang babaeng katulad niya ay hindi kailanman magiging ang tagapagmana ng Collins. Naiintindihan ko na. Arya, iba ka talaga. Nakuha mo pang si Ginoong Collins. Hanga ako sa'yo. Huwag mong apihin ang aking lolo. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ako si Arya Collins, ang tagapagmana ng Collins Group. At ang kinabukasan ng pamilyang ito. At para sa'yo, Ethan Sterling, noong tayo pa ay magkasama, isa ka lamang ordinaryong tao. Natatakot ako na ang pagkakaiba ng ating mga pamilya ay magdudulot ng pressure sa'yo, kaya itinago ko ang aking pagkakakilanlan ng ikinasal ako sa'yo. Noong unang sinabi ni Arya na gusto niyang pakasalan ka, lubos akong tutol noon. Sabi niya may potensyal ka. At hiniling sa akin na makipagtulungan ang Collins Group sa'yo. Pero ikaw, dahil lang sa ibang babae, ginanito mo ang aking apo. Lolo, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ginoong Sterling. Sige na, tama na yan. Huwag mo nang guluhin si Arya. Arya, talagang hindi ko alam noon na ikaw pala ang tagapagmana ng Collins. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, hindi ko sana, kung hindi Collins ang apo ko. Karapat dapat lang ba siyang apihin mo?
Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Arya, umuwi na tayo. Tulad ng dati, hindi ko nahahayaan, nasaktan ka ulit ng sinuman. Umuwi. Bumalik sa bahay na iyon kung saan kayo ni Chloe ay hindi mapaghiwalay. Ethan Sterling, sa sandaling pinili mong maniwala sa kanya, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Lahat ng ito, ako, ay may papaliwanan. Tungkol kay Chloe, nagkamali ako, ikaw lang ang nasa puso ko. Ethan, hindi mo ako pwedeng iwan. Nangako kang pananagutan mo ako. Nawalan ka ng masabi, Ginoong Sterling. Sinusubukan mo bang isipin kung ano ang gagawin sa kanya? Ako, Ay hindi makapag-let go. Kaya tumigil ka sa pagpapanggap na tapat ka. Nakapirma na ang mga papeles ng diborsyo. Sa pagitan natin, tapos na talaga ang lahat. walang kabuluhan ang mga papeles ng diborsyo. May anak pa rin tayo. Di ba? Ako ang ama. Arya, bigyan natin ang ating anak ng kumpletong pamilya. Sige na. Ulitin ko. Nawala na ang sanggol. Ethan Sterling, makinig kang mabuti. Noong araw na pinilit mo akong magbigay ng dugo kay Chloe, nagkaroon ako ng miscarriage. Ikaw, ang pumatay sa sarili mong anak gamit ang iyong sariling kamay. Pangangalo niya, at pinatay mo pa ang sarili mong anak. Walang puso ka talaga. Ikaw ay kahihiyan sa lahat ng lalaki. Nandidiri ako. Ethan, nandito pa rin ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Arya, nagkamali ako. Ang nangyari sa sanggol. Sobra akong gago. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinusumpa ko, mula ngayon, ikaw lang ang pagmamalasakitan ko. Magsimula tayo muli. Magkakaroon tayo ng ibang anak. Sino ang niloloko mo sa pagganyan? Noong buntis si Arya, dinala mo si Chloe sa bahay. Noong nag-miscarriage si Arya, nasa tabi ka pa rin ni Chloe. Ngayong nalaman mong siya pala ang tagapagmana ng Collins. Gusto mo na siyang bawiin? Ethan Sterling, sa pagitan natin, tapos na talaga. Simula ngayong araw, tinatapos ng Collins Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa Sterling Corp. Ginoong Collins, hindi niyo pwedeng. Ginoong Sterling, sa negosyo, ang integridad ang pinakamahalaga. Hindi ba ganoon din ang paniniwala ninyo? Liam Foster, sino ka ba para manggalan? Ano? Mukhang desperado na si Ginoong Sterling. Tigil. Huwag mo nang ulitin ang pagsuntok. Naririnig mo ba ako? Pasensya na, Arya. Ngayong pagkakataon, nawalan ako ng kontrol. Arya, Ano na naman? pakakasalan mo ba ako? Sino bang nanliligaw pagkatapos lang mag-away? Pero, dahil maayos naman ang pakikitungo mo nitong mga nakaraang araw. Ang galing naman. Ang tagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sa mahabang panahon. Sa napakatagal na panahon. Ethan, ikaw. Pumili ka ng oras bukas. Para tapusin ang diborsyo. Mula ngayon, lumayo ka sa aking apo. Higit pa rito. Para sa pinsalang ginawa mo sa aking apo, at para sa kwintas na jade ng aming pamilya, hindi ako titigil hanggang mabayaran ka ng husto. Hanggang sa huli. Hindi ko kayang hiwalayan si Arya. Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Balak ko sanang bigyan ka ng konting dignidad. Pero ayaw mong makinig sa katwiran. CJ, kung ganoon, ang buong pamilyang Sterling ang magbabayad ng halaga para sa'yo. Ihatid sila palabas. Arya, ano pa bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Ang ganda ng litratong yon, mahal. Mahal na mahal kita at ang ating sanggol. Tumigil ka na sa pagtatrabaho. Hayaan mo lang akong yakapin ka. Arya, ako ang sumira sa lahat. Ethan, ayoko sa'yo. Magsusori ka kay Chloe. Eksakto. Asawa ko si Chloe. Tungkol naman sa babaeng yon.
Isang halang ang bitukat siraulo lang yon na ayaw bumitaw. Tandaan mo ito. Wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon. Arya, pasensya na. Ako ang sumira sa'yo. Ako ang nakasakit sa ating sanggol. Arya. Nandito ka na. Ako ito, umuwi na ako. Arya. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Pwede ba tayong magsimula ulit? Sandali. Hindi ikaw si Arya. Ikaw, bakit ka nakasuot ng damit ni Arya? Sino ang nagsabing pwede mong hawakan ang mga gamit niya? Damit lang yan, walang kwenta. Ethan. Ang sakit, bitawan mo ako. Binabalaan kita. Huwag mong subukang hawakan ang mga gamit niya. Bakit? Ikaw at si Arya Collins, hiwalay na. Nitong nakaraang buwan, araw-araw, lasing ka ng lasing. Ako lang ang nandito para sa'yo. Anong problema sa akin? Hindi kita tatanggapin. Si Arya lang ang mahal ko. Akala mo ba babalik pa? Si Arya Collins, nakaupo ka rito naghihintay sa kanya. Pero ngayon, kasama niya si Liam Foster. Nagpapakasal na. Ano? Ethan Sterling, bumalik ka rito. Ethan Sterling. Kahit ano man ang mangyari, makukuha rin kita. Kinakabahan ka? Nandito ako. Hindi naman. Pagdating natin doon, kailangan mong mag-relax. Arya, hindi ka pwedeng makipagkasundo sa kanya. Umalis ka. Arya, kailangan nating mag-usap. Ethan, magpapakasal na ako. Pakiusap, tumigil ka na. Sa pagitan natin, wala tayong kinabukasan. Ginoong Sterling, pakiusap, umalis ka na. Huwag mong sirain ang hapunan ng pagpapakasal namin. Arya, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, ipapagtama ko ito. Sa tingin mo ba talaga kaya mo? Ang sakit na dulot mo at ni Chloe, sa akin, ay nakatatak na sa kaluluwa ko. Hindi ko kayo, kailanman patatawarin. Ngayon, nakita ko na ang sarili kong kaligayahan. Huwag ka na lang, manghimasok sa buhay ko. Arya, hindi. Ethan, kung siya ang pipiliin mo, papatayin ko ang sarili ko rito mismo. Chloe, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ethan, mahal na mahal kita. Hindi mo ito magagawa sa akin. Arya Collins, ang kapal mo. Magpapakasal ka na at kailangan mo pang agawin siya sa akin. Chloe, ihulog mo ang kutsilyo. Kung hindi mo ako ipapangako, papatayin ko ang sarili ko rito mismo. Nawala na sa akin, ang kapatid ko at mga magulang ko. Kung wala ka, wala na akong dahilan para mabuhay. Bakit? Bakit lahat sila ay pinipilit ako? Ang bagay na ito ay wala sa atin. Tara na. Arya, huwag kang lalayo. Gusto kong makita mo ito ng sarili mong mga mata. Makita mo kung paano ako pipiliin ni Ethan. Siya ang ayaw sa'yo. Masyado kang nagpapahalaga sa kanya. Kung gusto mo siya ng todo, sa'yo na siya. Ayaw ko sa kanya. Chloe, ilapag mo ang kutsilyo. Pangako ko, alagaan kita, habang buhay. Pero hindi kita pakakasalan. Ano ang sinabi mo? Ang lahat kay Arya ay napakaganda. Pero simula nang dumating ka, ginulo mo ang lahat. Ngayong pagkakataon, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi. Hindi. Kahit anong sabihin mo, o gawin mo, hindi ako magbabago ng isip. Dalhin niyo siya palayo, opo. Ethan. Tara na. Magsisimula na ang hapunan ng pagpapakasal. Arya. Alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong iwan, CJ. Wala nang natitira sa pagitan natin. Sa computer mo, mga email, at mga liham na sinulat mo para kay Chloe. Nabasa ko na ang lahat. Mula pa sa simula, siya na talaga ang mahal mo. Ano? Tiningnan mo ang computer ko. Isang huling babala. Imbestigahan mo kung ano talaga ang ginagawa ni Chloe.
Hindi ito makakasakit sa'yo. Tara na. Ang sakit na dulot mo at ni Chlo, sa akin, ay napakalalim. Hindi kita, kailanman mapapatawad. David, pupunta na ako sa hapunan ng pagpapakasal. Kailangan mong imbestigahan agad si Chlo Vance. Kunin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang background at lahat ng kanyang nagawa. Ginoong Sterling, imbestigado na namin ito. Sa ospital, si Chlo, ang kusang nahulog, ipinagbintangan niya ang ginang Sterling. At saka, buhay pa pala ang kanyang mga magulang. Anong ginagawa mo rito? Paano kung malaman ni Ethan? Malinaw na sinabi sa amin ni Chlo na pareho na raw pumanaw ang kanyang mga magulang. Hindi ba't napagkasunduan natin na hindi ka lalabas? Maliban na lang kung importante. Bakit ka nandito? Anong ibig mong sabihin na hindi kami pwedeng pumunta? Pagkatapos mabangkarote ang kumpanya, ang perang ibinigay mo sa amin ay hindi sapat para mabayaran ang mga utang. Eksakto. Sinabi namin sa'yo na gamitin mo ang anak ng kapatid mo para maikulong mo siya. Pero tingnan mo naman ang sarili mo. Ni hindi mo nga maayos na mahawakan ng isang lalaki. Ginamit ko na ang pondo ng Sterling Corp para bayaran ang mga utang ninyo. Hindi ba sapat na yon? Chlo, ninakaw mo talaga ang pera ng Sterling Corp. Diborsyado na si Ethan Sterling. Isang hakbang na lang ako para makasama siya. Chloe, gamitin mo lang ang anak ng kapatid mo para maikulong mo si Ethan Sterling. Tapos bigyan mo kami ng karagdagang $5 milyong para makaraos kami. Parang ang dali-dali lang para sa'yo. Pero in love siya kay Arya Collins. Ano pa bang aasahan mo? Siya ang tagapagmana ng Collins. Nakikipag-engage na siya. Pero hindi pa rin siya tinitigilan ni Ethan Sterling. Ang engagement, maganda yan, kaya si Ethan Sterling ay mapapasayo na, di ba? Ako mismo ang mananaig kay Ethan Sterling. Pero si Arya Collins, bakit siya ang may ganap na perpektong buhay? Hindi ko matanggap. Sisiraan ko siya. Kaya, itong pamilyang Collins, sila ba'y permanenteng pamilya, mga talagang mahalagang tao. Syempre naman. Eksperto kami ng tatay mo sa ganito. Iwan mo na sa amin. Oo, ako na ang aalis para gambling si Ethan Sterling. Kayong dalawa ang magingay sa hapunan ng pagpapakasal. Sabihin ninyong buntis si Arya Collins, sa anak sa labas ng pamilya ninyo, pero nakikipag-engage siya sa iba. Magandang ideya yan. Ang mga mayayamang ganoon ay mahalaga sa kanila ang reputasyon. Baka nga kami pa ay makakuha ng malaking bayad dito. Eksakto. Sige, umalis na tayo ngayon. Tara na. Sino ka? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag mo akong pilitin na gawin ng isang bagay na pagsisisihan ko. Ang buong pamilya mo, ang kapal ng mukha mo, na patuloy na nagbabalak laban sa akin. Kung hindi ako naparito, magpapatuloy ka pa ba sa pagsisinungaling sa akin? Ethan, hayaan mo akong magpaliwanag. Ano ang ipapaliwanag mo? Lahat ng sinabi mo, narinig ko lahat iyon. Mula pa sa simula, ikaw ay nagsinungaling sa akin. Ipinasok mo ang sarili mo sa aking tahanan sa pamamagitan ng panlilinlang. Pinalayas mo ako kay Arya. At ngayon ay sinusubukan mong sirain ang kanyang pangalan. Gagawin mo ang lahat para sa pera. Wala kang konsensya pag nanakaw ng pondo ng kumpanya. Dalhin silang lahat sa presinto. Hindi. Ako ay tapos na. Ethan Sterling. Hindi mo kami kayang galawin. May utang ka pa sa buhay ng kapatid ko. Nakalimutan mo na ba? Ay, nako, ang kahabag-habag kong anak. Bakit mo sinagip ang batang ito? At ngayon ay gusto mong ipadala ang buong pamilya namin sa bilangguan. Tama. Ang anak ko. Kung buhay pa siya at maayos, ano ka na lang ngayon? Napakabata pa ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya namin, hindi sana nasira mo. Paano mo babayaran iyon? Sa lahat ng mga taong ito, ipinadala ko ang buong pamilya mo sa ibang bansa. Gumastos ako ng pera at pagsisikap. Inayos ko ang mga gulo mo saan man. Sinira mo rin ang pamilya ko. Ang gusto mo, bayad na ako ng buo. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, pumunta sa presinto at aminin ang lahat ng iyong ginawa. Pangalawa, ipapadala kita sa isang mental institution. Hindi. Ayoko pumunta sa mental hospital. Ethan, paano ka naging ganito ka balasubes? Ang utang ko sa pamilya Vance, nabayaran ko na ang lahat noon pa man. Dalhin niyo sila. Huwag.
Wala na kaming ibang choice, wala na kaming magawa, lubog na lubog sa utang ang pamilya namin. Kaya, kailangan naming ipahanap sa'yo, si Chloe. Pakiusap, alang-alang sa anak kong lalaki na nagligtas sa buhay mo. Patawarin mo kami. Itabi niyo ang mga paliwanag niyo para sa pulis. Kunin niyo sila. Hindi. Kami ang may kasalanan ng lahat. Wala namang alam si Chloe tungkol dito. Kaming dalawa lang ang tandang matatanda. Lahat ng ginawa niya dahil kami ang pumilit sa kanya. Tama, oo. Inosente siya. Pakiusap, patawarin niyo ang aming anak na babae. Talaga ba? Paano naman ang lahat ng ginawa niya kay Arya? Paano yon? Kami ang nagutos sa kanya na gawin lahat yon. Aaminin namin ang lahat ng kasalanan. Pakiusap lang, alagaan niyo si Chloe. Gawin niyo yon para sa kanyang kapatid na lalaki. Ethan, minahal kita ng tunay. Kung hindi lang dahil sa kapatid kong lalaki. Dapat tayo ang magkasama. Dalhin niyo sila. Huwag, hindi. Pakiusap, huwag. Nanay, tatay. Ilalabas ko kayo dito. Ethan. Ngayon, tayo na lang ang dalawa. Gusto mong patawarin kita? CJ. Mula rito hanggang sa hapunan ng pagpapakasal, lumuhod ka sa bawat 10 hakbang. Lumuhod ka sa harap ni Arya at humingi ng tawad. Aminin mo sa lahat ang lahat ng ginawa mo sa lahat ng tao. Ano? Ayaw mo ba? Gusto mo ng kapatawaran ko? Kung gayon, ipakita mo. Paniniwalaan mo ako. Gagawin ko. Kung gayon, magsimula na tayo. Bilisan mo, wala tayong buong araw. Anong nangyayari? Ethan. Pwede bang iba na lang? Ano na naman? Nahiya ka na rin sa wakas. Nung binubuli mo si Arya, ang yabang-yabang mo. Ako. Lahat ng ginawa ni Chloe ay nahayag na. Baka may pagkakataon pa para maibalik si Arya. Magpatuloy ka. Pagkaraan ng 10 minuto, maghihintay ako sa iyo sa banquet hall. Kung may gagawin kang kalokohan, isipin mo ang mga magulang mo. Magpapaumanhin ako kay Arya Collins. Kapag patay na ako. Kung ganun. May maliit akong sorpresa para sa inyong lahat. Mga binibini at Ginoo, ipinaalam ko sa inyo na ang seremonya ng pagpapakasal ay magsisimula na ngayon. Sandali lang. Arya, makinig ka sa akin. Nalaman ko na ang lahat. Si Chloe ang may gawa ng lahat. Siya talaga. Siya. Ang nagpaluhod sa akin sa harap ng publiko ay si Arya Collins. Binibining Collins, ikaw ang tagapagmana ng Collins. Bakit mo naman apihin ang isang babaeng walang kalaban-laban at pipiliting lumuhod? Ano ba na pinag-uusapan ninyo? Nandyan lang ako sa tabi buong panahon. Hindi ako umalis. Sino ang kumakalat ng mga kasinungalingang ito? Ang mga abogado ng pamilyang Foster ang bahala rito. Ang Collins Group, hindi papayag na ganito na lang. Mas mabuti pa, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Ginoong Collins, galing ka sa isang makapangyarihang pamilya, mayaman at may impluensya. Bakit mo papayagan na ang iyong apo ang mang-api sa iba? Eksakto. Ano ngayon kung mayaman kayo? Binibigyan ba kayo ng karapatang pilitin ang isang tao na lumuhod? Pinatawag kita rito para mag-sorry. Ano ba nang ginagawa mo? Ethan, kung hindi kita makakamtan, wawasakin ko ang lahat. Nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Ikaw, ang pumilit sa akin na maging kabit mo. Bakit si Arya, ang sinisisi lang ako? Ano ba talaga ang nangyayari? Chloe, pigilan mo ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi kita sinaktan kahit kailan. Ito ang patunay kung paano ako pinahirapan ni Ethan araw-araw. 2 buwan na ang nakalipas. Pinilit niya akong makipagrelasyon sa kanya. Kapag tumanggi ako, ikinukulong niya ako. Sinasaktan niya ako at minumura. Arya, magsisimula na ang palabas. Hindi. Hindi ako yon. Noong malapit nang magpakasal si Arya, hinabol siya ni Ethan.
Natatakot ako na masaktan siya. Kaya tinipon ko ang aking lakas ng loob, at sinabi ko sa kanya ang totoo, pero ayaw niyang makinig. Sa halip, pinilit niya akong lumuhad, at ininsulto ako sa harap ng publiko. Kaya, ako pala ay, isang laruan lang para sa iyo at sa asawa mo. Sino ang mag-aakala na si Ethan Sterling? Mukhang respetado sa labas, pero siya pala ay halimaw na halimaw. Ang mag-asawang yon, pareho silang masasamang tao. Ang isa ay pinipilit ang mga tao na lumuhod. Kalokohan. Chloe. Ang mga sugat na ito ay halatang sinadya mo sa sarili mo. Ano ang sinabi mo? Maniniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Wala akong kapangyarihan, walang impluensya. Kaya gawin mo na lang sa akin ang gusto mo. Arya. Kailangan mong maniwala sa akin. Talagang hindi ko alam na gagawin niya ito. Ethan, tapos ka na bang magkagulo? Una, bigla kang pumasok at sinira ang kasunduan at ngayon nagpapanggap ka kasama niya. Ganito ba talaga ka-desperado na sirain ang kasunduan ko kay Liam? Ano ang sinabi mo? Alam ko kung anong klaseng tao ang aking apo. At wala kang karapatang siraan siya. Kung gusto mong magkagulo, diyan ka sa labas. Pakiusap, samahan ng mga hindi inanyayahang bisita palabas. Teka, ang pag-acting ito ng pambubuli. Hindi pwedeng basta-basta lang palampasin. Kayong mga mayayaman, hindi pwedeng basta kami i-dismiss. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Kailangang malinaw ang usaping ito. Ethan, kung papayag ka lang na pakasalan ako, sasabihin kong malaking pagkakamali lang ang lahat. Si Arya ang nagutos sa akin. Lumayo ka sa akin. Makinig kayong lahat. Totoo ang sinabi ni Chloe. Ethan, ano ang sinasabi mo kung pakakasalan mo ako? Hindi ko kailanman mapapakasalan ang isang katulad mo. Ang mga pagkakamali ay akin. At ako ang mananagot sa lahat. Mga kasama, ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nagkasala kay Arya. Ethan Sterling, nawalan ka na ba ng ulo para kay Arya? Ikaw ang magsasalo nito. Sige. Kahit wala ka. Kaya ko pa ring sirain si Arya Collins at gibain ang kanyang reputasyon ng tuluyan. Ganoon ba? Ganoon ka ba kasigurado sa sarili mo? Mukhang, oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Nabayaran ka na. Mamaya, sundin mo lang ang sinabi ko. Sabihin mo lang na si Arya Collins ang pumilit sa akin na lumuhad. Naiintindihan mo. Naiintindihan. Chloe Vance, mula nang ikaw at si Ethan Sterling ay pumasok sa hotel, minaman-manan na kayo ng mga tao ko. Mula pa noon, pagkatapos ng lahat. Ayoko namang may manggulo. Sa hapunan ng pagpapakasal, namin ni Arya. Peke. Peke ang lahat. Binago ang lahat. E paano kung ipalabas ko rin ang recording ng usapan mo, kasama ang mga magulang mo? Narito ang ebidensya. Hindi pinapayagan ng pamilyang Collins ang paninirang puri. Dalhin ninyo sila sa presinto. Binibining Vance, ayaw namin ng pera mo. Kaya ikaw pala ang may pakana ng lahat. Nakakadiri. Ethan, dapat kang maniwala sa akin. Hindi ito ang iniisip mo. Arya, inimbestigahan ko na ang lahat. Nililin lang tayo ni Chloe mula pa noon. Hindi ko alam ang totoo. Kaya nga tayo nagkawatak-watak. Ethan Sterling, sa tingin mo ba dahil lumabas na ang katotohanan, mabubura na ang lahat ng sakit na dinanas ko? Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi si Chloe ang sumira sa atin. Ikaw mismo ang sumira sa lahat. Samahan niyo sila palabas. Ethan, makinig ka muna. Malaking pagkakamali lang ang lahat. Bitawan mo ako. Pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo lang yun. At yung paninirang ginawa mo sa akin, para rin ba sa kapakanan ko? Yon. Hindi. Dahil sobra kitang mahal. Natatakot akong mawala ka. Nawalan lang ako ng ulo sandali. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sinusumpa ko. Susundin ko lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Muntik mo nang sirain ang pangalan ko. Muntik mo nang sirain ang Sterling Court. Chloe, anong silbi kung patawarin kita ngayon? Bitawan mo. Tapos na tayo. Nakalimutan mo na ba yung mga magagandang alaala nating dalawa? Kung hindi lang dahil kay Arya, tayo sana ang magkasama. Hayaan mong linawin ko. Tapos na tayo. Hindi. Para sa kapatid ko, pakiusap, huwag mo akong iwan. Sisiguraduhin ko, ang pamilya mo, ang mga Vance, ay mamumuhay ng maayos habang buhay. Pero mula ngayon, lumayo ka sa buhay ko. Hindi. Paano na ako kung wala ka? Ethan.
Bakit? Bakit? Arya Collins. Sinira mo ako. Gagantihan kita. Babayaran mo to. Liam, tingnan mo ito. Ano sa palagay mo ang isang ito? Perpekto ito. Magagamit ito ng sanggol kapag ipinanganak na siya. Talagang magiging kaakit-akit ang itsura niya. Talaga, ang aming munting prinsesa ay dapat magsuot ng pinakamagagandang munting damit. Ang pinakamaganda talaga. Hindi ba ikaw, ang nanay ng sanggol? Oh, tumigil ka nga. Maging seryoso ka. Ginoong Foster, Binibining Collins. Magaling ang panlasa ninyong dalawa. Limitadong edisyon ang lahat ng ito. Sobrang komportable ang mga ito. Perpekto para sa isang sanggol. Kukunin namin ang lahat. Kaagad. Magbabayad ako sa kaha at kukunin ang kuna na in-order namin. Manatili ka rito, ha? Bumalik ka agad. MMHMM. Maghintay ka lang, Arya Collins. Array. Masakit ang tiyan ko. Okay ka lang ba? Gusto mong tumawag ako ng ambulansya? Sige. Pagkatapos, sasama ka sa akin. Ikaw pala. Arya, nakuha ko na ang lahat. Umuwi na tayo. Arya. Ginoong Sterling, may natanggap na balita ang mga tauhan natin. Buntis si Binibining Collins. Ngayong araw, siya at si Liam Foster ay namili ng mga gamit para sa sanggol sa mall. Kung nandito pa sana ang sanggol natin, ipinanganak na sana siya ngayon. Ginoong Sterling, may problema. May alerto lang kaming natanggap na nawawala si Binibining Collins. Ginugulo ni Liam Foster ang buong lungsod sa paghahanap sa kanya. May nakakita kay Chlo Vance sa mall ngayong araw. Ano? Slow. Nababaliw ka ba? Pakawalan mo ako. Pakawalan ka. Inagaw mo si Ethan sa akin. Sinira mo ang buong buhay ko. At inaasahan mong pakakawalan kita. Ano man ang meron sa pagitan mo at ni Ethan, ay wala akong kinalaman doon. Ayaw ko nang may kinalaman sa kanya, hindi na. Hindi, mahal ka niya. Handang iwan niya ako lahat dahil sa iyo. Bakit lahat ay mahal ka, habang ako ay itinatapon na parang basura? Ikaw ang may dahilan ng lahat ng ito. Sa sarili mo. Tumahimik ka. May ideya ka ba kung ano ang pakiramdam nang maitapon? Ngunit narito ka. Kasal sa pag-ibig ng buhay mo, at nagdadalang tao ng kanyang anak. Hulaan mo. Dapat bang hiwain ko ang sanggol na iyan, mula mismo sa iyo? Huwag. Walang kasalanan ang sanggol. Sa akin mo na lang ibaling. Sinabihan ko na si Ethan at si Liam na pumunta rito. Gusto kong panoorin nila. Habang binibiyak kita ng parang isda. Chloe. Pakawalan mo siya? Huwag mong gagalawin siya. Liam, tulungan mo ako. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Chloe. Ay lapag mo ang kutsilyo. Pwede tayong mag-usap. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kuminahon ka. Kung pakakawalan mo lang si Arya, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Ano ba ang espesyal kay Arya? Bakit lahat kayo nag-aalala para sa kanya? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung gusto mong magiganti, sa akin mo ibuhos. Ano ba ang gusto mo? Mabibigay ko ang kahit ano. Mga shares sa kumpanya, ari-arian ng pamilya, kahit ano. Sabihin mo lang, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan si Arya. Ayaw ko ng pera mo. Gusto ko si Arya. Gusto kong pagsisihan ninyo ito habang buhay. Huminahon ka lang. Kung pakakawalan mo lang si Arya. Pangako ko, hindi kita pananagutin. Chloe. Naalala mo pa ba, nung unang beses tayong nagkita? Ano ang tawag mo sa akin noon? Nung unang beses tayong nagkita. Love at first sight. Sinabi mo rin, na magkasama tayo magpakailanman. Bakit mo ba sinasabi ang lahat ng ito ngayon? Alam kong hindi ka masamang tao sa puso mo. Hindi mo sasaktan ng isang inosenteng tao. Tumahimik ka. Ano ba ang alam ninyong lahat? Wala na akong natira ngayon. Nandito pa rin ako para sa'yo. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Pwede tayong magsimula ulit. CJ, Ethan, gusto mo ba talagang makasama ako? naisip ko na itong mabuti. Para sa lahat ng taong pinabayaan kita, babawi ako sa'yo. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. CJ, Bakit? Bakit ngayon lang, na handa kang tanggapin ako? sisira ka lang ng galit. Hindi pa huli ang lahat para umurong. Huwag kang gumalaw. Peke ito. Pekeng-peke ang lahat. Ethan Sterling, nagsinungaling ka sakin.
Sinusumpa ko, hindi ako nagsisinungaling. Chloe, taos puso ako. Hindi ako naniniwalang taus-puso ka. Bakit napapalad si Arya Collins? Mahal siya ni Liam Foster, at ikaw, pinoprotektahan mo siya. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Hinay-hinay lang. Nandito pa rin ako para sa'yo. Nandito pa rin ako para sa'yo. Arya, kapit lang. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi, nagsisinungaling ka sa akin. Huwag kang tanga, Chloe. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Gusto kong mamatay kayong lahat. Arya Collins, magdusa ka sa impyerno. Ethan, Sinaksak siya sa puso. Nasa kritikal na kalagayan siya. Tumawag ng ambulansya. CJ, bakit? Bakit mo ipinangtanggol kay Arya ang sarili mo? Ako ang nagmamahal sa'yo. Chloe, huwag kang gumawa ng isa pang bagay na pagsisisihan mo. Hayaan ang buhay ko. Ang magbayad sa kapatid mo. Ituring mo na nabayaran na ang utang ko sa pamilyang Vance. Hindi. Hindi. Ethan, Ethan Sterling, magtiis ka lang, malapit na ang ambulansya. Ethan, Wala ng oras. Marahil ang buhay ko ay dito na magtatapos. Arya, nabigo kita. Chloe, nabigo ko kayong dalawa. Marahil sa susunod nating buhay, tayo. Ethan, Ginoong Foster, Dalhin siya sa ospital, ngayon din. Ethan. ano ba ang ginagawa mo? Ethan, hintayin mo ako. Tapos na ang lahat. Ayos na ngayon. Kahapon, sa isang inabandonang bodega sa labas ng lungsod, naganap ang isang insidente na may nasawi. Nakumpirma na ang tatlo ay mula sa Sterling Corp. Kasama ang kanilang si Ethan Sterling. Ang isa pang babae ay si Chloe Vance. Ano nang nangyayari? Ang mga pag-aayos para sa libing nila ay nasikaso na. Huwag kang mag-alala. Ano ito? Ito ay isang liham na natagpuan sa bahay ni Ethan Sterling. Nakadirekta ito sa iyo. Arya, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, malamang wala na akong karapatang tumayo sa harap mo. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay na ito ay ang pagkabigo kong protektahan ka. At ang ating anak. Ako ay isang taong nagkasala. Nakasakit ako ng napakaraming tao. Maging ang pamilya Vance. O ako mismo. Lahat tayo ay matigas ang ulo at nalinlang. Ang isang bagay na pinakapasasalamatan ko ay ang pagkikita mo kay Liam Foster. Hinihiling ko ang kaligayahan niyong dalawa. Masama sa baby ang pag-iyak. Hindi magiging cute ang baby. Ikaw ang umiiyak, ikaw ang pangit. Liam, parang sinipa ako ng baby. Pakinggan ni tatay. Sabi niya, miss na niya ang daddy niya. Ano?